And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Hey, magandang tanghali po at tanghalian sa inyo lahat, mga kapatid at mga taga-subaybay. And, ayoko ng ganyan, bira para tayo may bumubuga eh. yung kanilang sound effect parang galing sa tiyan eh, pambira. May nanananghalian pa naman ngayon. Alright? Well, anyways, magandang tanghali po sa inyo lahat. And salamat sa Panginoon. Andiyan po ang ating mga taga-subaybay po ngayon. At I hope mga kapatid, yung mga tatay ngayon ay talaga nagbabantay. Because this is our program, fathers. No? Husbands, this is our program. This is yours. No? At ako'y naniniwala na kahit pa paano, nakakapulot kayo ng idea dito or ideas dito sa ating pong programa. No? And salamat sa Panginoon, binigyan tayo ng magandang araw ngayon at kalusugan. I'm telling you, akala ko nagsimula na naman on Sunday yung hindi magandang pakiramdam, pero alam nyo, napakabuti ng Diyos. Bigyan lang tayo ng kapahinga ng Diyos ang buong magdamag. I'm telling you, everything is fine. Kaya salamat sa Panginoon. Di bale, ako, sabi ko sa Panginoon, di bale, pasa sa oras ng trabaho, pagalingin nyo lang ako. Pagkatapos na naman, bahala ka na naman. Okay lang. Basta't magampanan lang natin ang mga trabaho natin. Okay yan mga kapatid. Okay? Alright. Actually, hindi ko akalain na ngayong umaga ay kumpleto kami. Pambira. Kasi alam ko yung isa, meron ding nagkaroon ng sipon, nagkaroon ng ubo. Walang lagnat. Walang lagnat. Wala po. Wala. Pero salamat sa Panginoon na kasama po natin ngayon. All right? Bibigyan ko po sila ng pagkakataon na sila'y makapagbati po sa inyo ang ating mga kasama po ngayon sa programa pong ito. Okay? At once again, we welcome everyone sa ating The Baptist Lunch. Okay? All right. Narito po ang aking mga co-host, Brother Noel Gumabay. Isang mapagpalang tanghalian muli sa bawat isa at salamat sa Panginoon na tayo ay nagsama-sama sa programang ito upang lalo pa nating matutunan kung paano natin pag-igtingin ang ating pamilya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Maraming salamat at huwag po kayo alis at binabati ko po ang lahat ng tagapanood sa iba't ibang sulok ng ating mundo. Salamat po at magandang tanghali. Alright, thank you Brother Noel. At ngayon ay kasama po natin si Brother Lamsel. Brother Lamsel. Good morning or magandang tanghali sa lahat ng CBBC CSI members. Of course, sa mga taga-West Bank family, yung link nito, paki-share nyo sa mga kamag-anakan, mga kaibigan. And of course, sa aking mahal na asawa, dyan sa Viluna, i-share mo din itong link sa mga kasamahan mo. Amen. Okay, at lahat ng mga viewers, keep tuning in at alam ko may matutunan tayo ngayong araw na ito. Alright, thank you Brother Lamsel. And si Brother Rudy, maaga rin nagpila ito kasi nagpabakuna kasi kailangan niya talaga ang bakuna mga kapatid. Okay? Alright, Brother Rudy. Magandang tanghali po sa lahat ng mga viewers ng programang ito, ang Baptist Lunch. At magandang tanghali sa maganda kong asawa at gayon din sa grupo po namin sa Makati West Family. At magandang tanghali at maraming salamat po sa staff ng Barangay Pinagsama. Salamat sa magandang serbisyo sa pagpapabakuna. Thank you po at pagpalain kayo ng Panginoon at pare-parehas po tayo sana manood ngayon at pagpalain tayo sa programang ito sa mapapakinggan po natin. Thank you po. Alright, thank you Brother Rudy. At si John Hill. Alright, magandang tanghali po muli sa bawat isa po sa atin. And once again, welcome po sa ating programang The Baptist Lunch. And I believe that we're all excited. Para sa mga tatay na nanonood, ay alam ko marami pa po sa inyo nasa kanilang mga tahanan. Please take time and take this seriously, intellectually,
and para po ito sa ikaayos ng buhay natin bilang isang asawa sa ating pong asawang bahay, bilang mag-asawa, I mean. Alright, shoutout din po sa lahat ng mga South Border fathers at sa lahat ng South Border family. Manood po tayo. Keep watching and be blessed. Magandang tanghali po muli. Alright, sa lahat po ng mga nanonood po dyan, no? Lori, magandang umaga dyan sa iyo. Lori Tihada San Andres. At thank you for always tuning in with us at for passing the share, the link, for sharing the link. Thank you. Alright, and mga kapatid, ako yung nagpapasalamat sa Panginoon. Meron po tayong magandang usapin po rito, mga kapatid, no? At ating pong tinatalakay po rito ang kahalagahan ng atin pong may bahay, yung asawa, no? Ang ating pinagbubuti po rito is keeping our wife for life. You see? And when you keep your wife for life, that's a key to a happy family life. Okay? Kanina ho, habang on the way kami, si Maki ay meron siyang, ilagay mo lang doon, lagay mo lang siya doon. Alam nyo, merong pinapakinggan si Maki, meron siyang pinapanood yung interview. At actually, ngayon ko rin nalaman mga kapatid, yung interview ni Eddie Garcia. Maganda. Talagang family man siya Yung pala yun. Iba ang buhay niya sa pelikula, iba ang buhay niya sa sa totoo. Sabi niya, I'm a one-woman man. Sabi niya. See? And sabi niya, ayokong magsinungaling lagi, ayokong mag-cheat lagi. You know, that's good. Napakabuti ng, sabi ko, ibang klase ng taong ito. Sa lahat yata ng mga artista, siya lang naringgan ko ng ganun And anyways, alam niyo mga kapatid, at ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na meron tayong ganitong klaseng programa at ako'y naniniwala na ito po ay nakakapagbigay ng tulong sa bawat mga kalalakihan, lalo na sa mga asawang lalaki. And keeping your wife for life is the key to a happy life, happy family life. If you know, kung alam niyo kung paano mo i-keep yung asawa mo, kaya mong i-keep yung mga anak mo. At kung kaya mong i-keep yung asawa mo at anak mo, meron kang happy family. See? Kaya napakaganda ito mga kapatid, usapin na ito mga kapatid. Okay? Alright. At alam nyo, meron tayong mga magandang tinatalakay po rito na patungkol sa mga bagay nito. Actually, last Friday ay meron po tayong mga tinalakay na napakaganda. Sinasabi ko po sa inyo, mamaya babanggitin ko uli yung tatlong bagay na napakahalaga mga kapatid. Tatlong bagay. Number 1, open up. Number 2, breaking up. Break up. And number 3 is grow up. Okay? Now, mahalaga po yan. Mamaya. At bibigyan ko lamang pong pagkakataon itong aking mga kasama po ngayon na magpahayag po ng kanilang damdamin para sa kanilang mga asawa at nakakatulong sa mga asawang lalaki. Alright? Unahin po natin si Brother Rudy. Brother Rudy, alright, go ahead. Keeping our wife for life ang ating pinag-uusapan. At meron po ritong talata sa Biblia, sa Proverbs chapter 18, verse 22, ang sabi po rito, whoso findeth a wife, findeth a good thing, and obtain favor of the Lord. Isang napakagandang talata na talagang magsasabi na kung paano tayo binigyan, kung tayo'y nakasumpong ng asawa, ay nakasumpong tayo ng isang magandang bagay. At yan ang pinaka dapat tandaan. Nung nakasumpong tayo ng asawa, isang magandang bagay po ang ating nasumpungan. Sapagkat hindi lang siya bagay para sa atin, kundi nasumpungan natin yung taong talagang magmamahal din talaga o nagmahal sa atin ng totoo. Kaya napakahalaga na ang ating asawa ay pangalagaan talaga natin ng mabuti. Dahil bilang isang lalaki, I do believe na ang relasyon ng mag-asawa ay nakasalalay lagi sa lalaki. Amen. Kasi, That's right. ang sabi rito, whoso findeth a wife, findeth a good thing. That's good thing. At and obtain favor of the Lord. At I know na pagka good thing, hindi mo dapat iniiwan, hindi mo pababayaan. Kundi ito ay lagi mong bibigyan ng pansin at pahalagaan. Mabuti pa yung telepono, yung cellphone.
hindi iniiwan eh. Yeah. No? Kasi good thing eh. Yes. Yeah. Pero sana, Kahit napupunta sa CR, dala yung cellphone. Yeah. Pero That's right. sino kayang pumunta sa CR, mga kapatid, nakasakasama yung wife? Ay, nako! Yeah. Ah, magandang practice yan. Yeah. Kahit sa shower room lang. Yeah. Yeah. Go ahead, brother. so, good thing, ang description ng Biblia kapag nakasumpong tayo ng asawa. So, ang ating asawa dapat pinapahalagahan po natin yan. Although, sabi nga, may mga bagay na hindi perpekto ang pag-aasawa. Laging meron pagtatalo, meron hindi pagkakaintindihan. Pero hindi ibig sabihin, pag hindi kayo nagkaintindihan, ay pangit na ang buhay Yeah. pamilya, o Yeah. pangit na ang That's buhay right. pag-aasawa. Tandaan natin na tayo bilang isang tatay, tayo ang binigyan ng Leadership. leadership ng ating Panginoon na upang ayusin at i-manage ang ating pamilya, lalong-lalo na yung ating pagdadala sa ating asawa. Yun. Sapagkat Good. sabi ng Bible, it's obtained favor of the Lord. So, sino ang aayaw nakasumpong ka ng asawa, nakasumpong ka ng magandang bagay at meron ka pang pabor. Nakakuha Yeah, that's ka pa right, ng that's right. pabor Oh, na yeah. galing sa Exactly. Panginoon. Yeah. So, That's good point. iiwanan ba natin yung pabor na ito? Yeah, Kapag yeah. meron ba tayong hindi nagustuhan sa ating asawa, kaya ganun-ganun na lang ba natin itatabla o pababayaan? Yun. Kasi ang point dito, Brother Rudy, ang point dito is this. Okay, you're the leader. The Yes. man is the leader. The husband is the leader. Okay? So ang sabi ng ang sabi ni James John o ni Peter, kinakailangan pagbigyan natin yung ilid natin yung kahinaan ng ating mga asawa. Yes, Di ba? yes, sir. Kinakailangang ilid natin yan. Ganito yan. Mga kapatid, mga asawang lalaki, pagka nagkamali at nanghina ang iyong asawang babae, sapagkat dati na siyang mahina eh. Yeah. You know, do you understand that God is hoping that you are stronger than your wife? Right. In both aspect, huh? Yeah. I mean, in all aspects, sabihin natin. Okay? Now, sa physical at saka spiritual, you see, you should be stronger, no? Kaya ang pinakamaganda nito, pag nag-fail yung iyong wife, saan mo siya ngayon ililid? Halimbawa, nagagalit yung mismo, this is it. I-break down ko sa inyo. Nagagalit ang miss nyo, and then nagtatampo sa inyo, and then, hindi ka pinapansin, sabihin natin, nagwawala siya. Now, ang tanong, saan mo siya ililid? Sa pagkaayos ng ugali niya, o sasabayan mo ang masamang ugali niya? Yan. You see, the most of the time, sabi ko nga nakaraan, we are playing blame game sa ating tahanan. Yeah. No, na hindi dapat. Kaya sabi ko sa inyo, pag naglaro ka ng blame game, be lame ang ibig sabihin niyan. Malilame ka na. Yung leadership mo, malilame na, malulumpo na, hindi nagagana. You see? Kaya pinakamaganda, may mangyari man ng ganon, tandaan mo, you're still the leader. Okay? Now, ililid mo siya saan? Ilid mo siya sa pagiging mahinahon, ililid mo uli siya, pababalikin mo siya uli doon sa totoong nararamdaman niya sa iyong pagmamahal. Now, isipin nyo, ako, naniniwala ba kayo, men, ngayon, nandito si Janiel, si Brother Rudy, si Noel, si Brother Lamsel. Okay, kayong apat. Naniniwala ba kayo? Natatandaan nyo pa ba yung unang pagmamahal sa inyo ng asawa ninyo? Wow. Yeah. Amen. Oh, yeah? So, kung kayo nakakatanda pa ng ganyan, naniniwala kayo ba na yung ibang mga lalaki ngayon, mga asawang lalaki, natatandaan din nila yon? Right. Amen. O hindi kayo maniniwala na may nakalimot na? Tama yan. Kunwari lang yun. Kunwari lang yan. Yes, sir. Yes, sir. Ayaw tanggapin. Okay, ngayon, kung naalala natin yung unang pagmamahal sa atin, yung unang tagpo, yung unang ginagawa mo sa asawa mo, then hindi ho ba masama na balikan natin yun? Yan. You Tama see? yan. So, ilid natin sila doon sa magandang karanasan natin. Huwag nating ilid sila sa hindi pa natin alam ang mangyayari kasi only God knows the future. Okay? You do not know what is ahead of us. Only God knows. Kaya nga, we need the guidance of the Word of God. It's the Word of God, it's the Holy Spirit also that is leading us doon sa magandang patutunguhan ng ating buhay. Ngayon,
bago tayo makarating doon sa magandang future natin, meron ng gabay ang Diyos. Meron ng sinasabi na minsan gusto natin maganda yung pupuntahan natin, pero ayaw natin gawin yung pangkasalukuyang magandang inuutos sa atin ng Panginoon. That's right. Amen. Kaya maganda yung sinabi ni Brother Rudy. Tuloy mo, Brother Rudy, kung saan ililid, saan patungo. Diba? Alright, go ahead, Brother. Dapat ang isang tatay alam niya kung saan patutungo Yun. ang direksyon o ng kanyang pamilya. Okay? Lalong-lalo na sa mag-asawa. Punta muna tayo sa mag-asawa, sa mag-partner. Dapat mahalaga sa isang tatay na alam niya kung saan niya ililid ang kanyang asawang babae. Maaring ang ating asawa ay hindi po perpekto. Tama okay? Wala ho talagang asawang babaeng perpekto. Yeah. Dahil sabi nga may kahinaan talaga ang Yeah. bawat isa. May kakulangan po ang bawat right. isa. Yeah. Pero nakadepende pa rin yan sa isang lalaki kung paano niya ililid. Yun. Tandaan Yeah. natin na yung sisihan, sumbatan, dapat wala yang puwang pagdating sa ating marriage life. Yo. That's right. Kasi Amen. package deal yan nung nakuha natin ng ating asawa eh. Yeah. Kung ano siya noon, maaari naman natin siyang turuan. Yo. Katulad niyan yung sinasabing nagalit. Pag sinabayan mo yung asawa mo sa Galit. kanyang galit, Alright. mauuwi yan sa pangit. Yeah. Yun. Sigurado yan. Okay na, Ulitin mo. Wala nang leadership. Wala Wala na, na. sir. Kasi, Wala na. pinatulan mo na eh. Yeah. Hindi mo tinuruan. Dapat, Yun dapat ang maganda turuan mo, doon. wag mong patulan. Yun ang maganda Yun. doon. Yun. Hindi mo Yun. tinuruan. Yeah. Oh. Huwag Yeah. mong patulan, turuan. Yes. Turuan. Yeah. Wag mong patulan. Huwag turuan sabayan ng mo. galit, magre-resulta ng Pangit. Yun. Yan. Yung Mga pinaka tatandaan sa Oo. tatandaan. Kasi tingnan ninyo. Tayo yung nilagay na leader. Yeah. Pag sinabayan natin yung galit ng ating asawa, anong makukuha luwalhati ng Panginoon doon Yun. sa bagay na yun? At paano masusolusyonan ang bagay na yun kung sinabayan mo? Yun. Maganda kung tuturuan mo at ililid mo pa rin siya tungo sa prinsipyo ng Biblia. Yes. Sapagkat alam ko na yun pa rin ang magpapahinahon sa kanya. Yeah. Okay? Amen. Subok na Yeah. to subok na to. Yeah. Saka it would be better kapag yung asawang lalaki gumawa ng hakbang para sa ikabubuti ng kanyang asawang That's lalaki. right. Yun. And you'll get more appreciation from your wife. Yeah. Yes, that's You see? right. At you know, ang pinakamaganda nito mga kapatid, kung merong mga nakakakita, sabi ko sa inyo, kung merong mga nakakakilala, for example, pinakamatagal dito sila. Ikaw, Noel, ano? Apo. Pinakamatagal na may asawa. Opo. Ilang taon ka na? 15, sir. 15. 15 years pa lang, sir. Noel, 23? 23 po, Pastor. Okay, parehas sa sagot niyo ni, ano, Opo, unahan lang kita. 23. But anyways, so for the 23 years, mas kilala ka ni Cynthia. Ay, opo. Yeah. Opo. Mas kilala mo rin si Cynthia. Tama po. Oh. In other words, mga kapatid, minsan, nakikilala lang natin at ini-emphasize natin, nagdi-dwell tayo doon sa pinagtatampuhan natin mula doon sa ating asawa. Doon, yun ang napofocus tayo doon eh. Yun ang nananatili sa isipan natin. That's right. Yung Yeah. ginawang kapalpakan. Yan ang mga Yun. kapalpakan Yeah, ng salita. yeah. That's right. Yung mga ginawang kapalpakan ng asawa natin, yung galit nila, yung bubul, Papabubuli. pambubuli. Hindi naman. Bull out. yung Bull out, bull out. Bull out nila. Yeah, bull out. Para parehas lang yata. Para-parehas lang yan, Pastor. Yun. Away ang produkto niyan. Awayin ka, sisigawan ka, pag, you know, yun lang ang natatandaan natin. Pero sa totoo lang, ang dami nilang ginagawang maganda. Yan. Na hindi natin nabibigyan ng emphasis. Yeah. Hindi natin napagtutuunan ng pansin. Na dapat sana ma-appreciate natin yon at huwag naman natin tignan lagi. Yun. Tama yan. Nasubukan nyo na to mga kapatid, na pagkagalit na galit ang asawa nyo, nasabi nyo, alam mo, ang cute mo pala pag nagagalit. Sana lagi kang galit, ha? Pagka nagagalit ka, parang gusto kitang... Lambingin. 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 Lalambingin lang. Kasi parang cute ka eh. Yun. Tapos alam nyo mga kapatid, I promise you, magbabagong itsura niya. Amen. You That's see? right. So, you try to appreciate your wife. You Yeah. know? Yeah. Alam nyo, meron dito yung si Ma'am Crisilda, sabi niya nga,
mas maganda na ang unang nakaka-appreciate sa asawang babae ay yung asawang lalaki. Yes. Tama. That's right. Hindi yung katulad sinasabi ni Brother Rudy na puro na lang sisihan. Sisi na lang ng sisi. Sabi ko sa inyo, pag naglaro kayo ng blame game, mali-lame ang iyong leadership. Yeah, that's right. See? Alright, go ahead. Rudy, Okay. kayo ba, dumaan ba kayo? Kung nakaranas kayo ng gano'n, na dumaan ba kayo doon sa punto na parang biniblame nyo lagi ang wife ninyo? Kaya sabi natin, siguro kung hindi yan ang asawa ko, maayos ang pamilya ko. No? Hindi totoo yan. Yes, sir. Ang sisihin Tama mo, pa yan. pag hindi mo, madali lang yun eh. Alam nyo, parang sa soul winning, masarap mag-soul winning pagka sumasang-ayon ka agad yung kausap mo. Tama yan. Pero ang totoo talagang winning ay yung i-win mo yung hindi sumasang-ayon. Yun. Yun That's ang right. pinakamaganda. That's right. Amen. Alright? So, yung leadership mo, nasusubukan yan kung merong hindi sumasang-ayon sa iyo. Yun. Yun. Tama yan. So, paano mo mawiwin yun? Alright? Yeah. Okay, go ahead, brother. Nasaan niyo ba yung ganun? Come on, tell us. Okay. Kwentuhan niyo naman. May mga nakikinig tayo. ang dami Pagdating po nakikinig sa atin eh. pagdating po diyan sa bagay na yan, kung naranasan ba namin yung magkaroon ng panahon na kami ay magsisiyan, okay, magsumbatan. Siguro nung mga early, hindi pa kami ganun kalago bilang isang Kristiyano. Yun. Lalo na ako. Yeah. Siguro dumating sa amin yan yung bagay na yan. Pero nito nung ako'y nagpapatuloy sa pakikipag-aralan dito sa ating simbahan at natuto ako ng prinsipyo, isa sa nakita ko, sabi ko, bakit yung ibang tao nauunawaan ko? Yun. Pero bakit pagdating sa asawa ko, napakadaling uminit ang ulo ko? Yun. Right. That's right. Yun. Yun ang isang malagandang Di ba? katanungan. So, That's good. Yeah. Marami. Malaki Totoo yan, yan. totoo yan. Tuloy ko, Pastor, tuloy ko. Nauuhaw ako dun ba? So, dito, pumasok pa rin siyempre, bakit yung ibang tao nadidisciple natin? Yun. Pero bakit pagdating sa asawa natin napakakonti o napakaiksi ng pasensya natin? Yun. Yeah. Ulitin mo. Paano natin itinuring na yung... Sumisigaw ka agad tayo. Yes, Oo. sir. Yun. So, sa bagay na yan, nakita ko rin, sabi ko, talagang salamat sa Panginoon na ipinakita niya na una, kung paano kung nag-aalaga ng pamilya sa labas, dapat ganun higit kong pangalagaan ng pamilya ko. Yun. Okay. Tama yan. Kasi mahirap na doon sa labas. ibang tao, maayos ka. kinakausap Maayos mo, ka. inaayos mo ang Ayun. problema nila. Samantala pamilya and mo, yet, yung mismong asawa mo, hindi mo mo naayos. kayang i-disciple. Oh, pati yung anak, ha? Yes. Lalabas yan. Yan. Oh. Totoo yan. Down the line yan. Kailangan turuan natin sila. Yun. So, hahantong pa rin doon sa talagang sa pagtuturo, ipakikita mo yung talagang ikaw ay sincero, na ikaw ay nais na magturo at ayusin ang iyong pamilya. Yeah. Parang Brother Rudy, parang sinasabi dyan bago mo ayusin yung pamilya ng iba, ayusin mo muna yung pamilya mo. Yes. Right. At paano mo maayos ang pamilya ng iba kung pag uwi mo sa bahay, Hindi maayos. kaaway mo ang misis mo, pag Yeah. yung mga anak. Yeah. Alam nyo, napakahirap sa isang tatay. Ano po? Yeah. Kahit sabihin na maging hypocrite man tayo sa ating buhay. Sabihin natin, maayos ang kalagayan mo bilang isang Kristiyano. Okay. Nagsasoul winning ka. Nagdi-disciple ka. Maayos, maganda ang ministry mo. Oh? Pero, pag uwi mo sa bahay, ang tanong, kumusta naman ang pamilya mo? Yeah. That's So, right. That's right. malaking Yeah. bagay ang bagay na yan. Yeah. Yun. Dahil tandaan natin na ang pamilya natin ay sumasalamin sa ating pagiging Kristiyano. at Yun ang pagiging unang leader. ministry natin dapat. Yeah. Yeah. Exactly. Sumasalamin yan kung sino ang leader, Yun. titignan ng pamilya. Yun. Yeah. Walang katapusan yun. Sabi nga ni Michael Bagyon, kapag merong sumbatan, ang mag-asawa, hindi matatapos ang away sa loob ng bahay. Yun. right. Totoo po yan, Pastor. Kaya nga, tama yung sinabi mo kanina, Brother Rudy, wala nang hindi ka dapat mag-fight back, kundi turuan. Yun. Turuan. Ngayon, ang sabi naman minsan ng mga asawa, sabi naman niya, minsan nasasabi ng mga asawa ito, paano tinuturuan mo, ayaw namang makinig. May mga rason din yan, bakit ayaw makinig. Yeah, Tama. that's right, Kasi sir. may mga rason yan. May dahilan yan. May dahilan yan. Kaya kinakailangan makita natin na may consideration. Hindi ako maniniwala, mga kapatid, na
ibinigay sa atin ng Panginoon ang ating asawa for nothing and Right. just for sex. Yeah. No. If marriage is just for sex, no? Tandaan niyo po ito, may katapusan pala ang marriage. Yun! That's Manghihina ka rin, Julio Valiente. Kasi nanghihina rin si Julio Valiente. Tama po, tama. Hindi sa lahat ng oras gagana ka. Yan, tama Hindi ibig po. bang sabihin, kapag ka hindi ka na gumana, wala na ang lahat. Yun. So, hindi po totoo yun. Yeah. At ang actually, mga kapatid, ang pag-aasawa ay habang tumatagal, the more you enjoy it. Amen. That's right. See, the longer na nagsasama kayo, the more you enjoy it. Yeah. You see? Kaya ang pinakamaganda, mga kapatid, bigyan natin ng pagkakataon, ngayon pa lamang, sabi nga ni Pastor Ed, tratuhin mo na parang queen ang iyong asawa para tratuhin ka rin niya na parang king. Wow. Yun, Yes. the best. Walang Amen. king kung walang queen. Yun. Ang Amen. labas mo niyan ay horse. Okay. Now, Tama. go ahead. Lamsel. Sa akin, sir, bilang leader o tayong mga tatay, may kasabihan tayo na we are responsible or accountable Yeah, that's it. to our family do and fails to do. So, ibig sabihin, accountable tayo dyan. Responsible tayo. Lahat ng ginagawa ng ating pamilya ay responsible tayo dyan. Ito man ay para sa kabutihan or yung kabagsakan natin. Yun. Kaya tandaan natin mga tatay, tayong mga tatay, ay ano ba dapat ang gawin natin? Baka may mga pagkukulang tayo. So dito, sir, meron sa Proverbs chapter 12, kanina devotion ko ito, sa verse 20, He that walketh with wise men shall be wise, Yun. but a companion of fools shall be destroyed. Yun. Okay. So, Gwapo ano yan. tayong mga tatay, bantayan natin yung ating asawa. Tingnan natin yung companion niya, yung mga kasamahan niya. Yeah. Kasi kung nangyari na ito nung kay Adan at saka si Eva, Yun. kung sino-sino yung kinakausap, Ahas pa. ahas pa. Dami-dami pinakausapin, ahas pa. Oo, sa dami na kausapin, ahas pa. Dalawa yung nakausap niya eh. Yeah. Yes, sir. Si Eva? Si Eva, sir. Dalawang nakausap niya. Yes, sir. Sino? Si Satan. Saka sino? Yung ahas. Ayun, yung matitindi. At matitindi na kausap niya. Yun yung dinala niya para masira ang kanyang pamilya. So dapat tayo mga tatay, bantayan natin kung sino yung mga kasamahan ng mga asawa natin. Yun. Kasi malaking impluensya ito. Kung sakali, walang ka-fellowship, o sabihin natin, minsan kasi tayo mga tatay, ayaw natin ka-fellowship yung asawa natin. Dapat bigyan natin ng time na mag-usap naman tayo. Yeah. Kaya yung asawa natin ayaw nagipag-usap sa iba kasi ayaw natin kausapin. Yun. So, dapat yun, ganun din sa mga anak natin. Yeah. Ang mahirap nun kung si kumpare pag gusto kausapin. Yun ang mahirap. Wag yun. Pero ito ang pinakamaganda sa Hindi sinasabi naman ni Brother Lamsel, mga kapatid. Ito yun eh. Yes, sir. He that, sabi ni Solomon, yung passage na binasa mo, basahin mo uli. He Yung that first, walketh- first phrase lang. Yes, Sige. sir. Yung verse 20, Yeah, Proverbs chapter 12, verse 20, Yeah. He that walketh with wise men shall be wise. Oh, yan, maganda na. All right. He that walketh with the wise men shall be wise. Okay? Now, sa punto na mag-asawa, ang sabi ng Biblia, he that walketh with the wise men. Now, kaya nga napakahalaga sa isang asawang laki na maging wise ka. Amen? Because in order for your wife to be wise, you've got to be wise. That's right. Amen. And why put the blame to your wife that she is not smart girl, smart lady, smart woman? Why put the blame? Yun. Bakit Right, mo that's sinisisi? Alam niyo mga ang masakit nito mga kapatid pag nagsabi tayo sa ating asawa, alam mo sira ulo ka. Alam mo, ay teka muna. Baka sabihin sa'yo ng asawa mo, sinabihan mo akong sira ulo, sorry for this word, sinabihan mo akong tanga. Aba, teka muna, sino ang kasama ko? Yun. Yun. Eksakto. Sino kaya ang nagturo sa akin maging tanga ako? Yun. Paano ako naging tanga? Ang sabi ng Biblia, Aray ko. kung wise ang kasama ko, magiging wise ako. Yan. Kung tanga ako, sino ang kasama ko? Asawa ko. Bumalik. Patay. You see, kaya mga kapatid, Oh, mag-ingat tayo. Kaya pagka gusto nyo maging mahinahon ang asawa natin, maging mahinahon ka lagi. Gusto mo Yun. maging mabait ka lagi. Yung choice of words natin, ingatan natin, sabihin natin yan. Yan. Alright? Kaya sabi ko sa inyo, pagka nagagalit, sabihin nyo lang, ang cute mo.
Yeah. Kasi, kaya pag nagalit ka na rin, sasabihin din sa iyo, alam mo, ang cute mo rin. Ay, di yung pala, di mag-cute-cute ang tayo. Oy! Pulupok cute na yan, Pastor. Yeah. Go ahead, Brother Lamsel. Magandang talata na yan eh. Kaya kinakatandaan niyo po ito mga kapatid. Be wise so that your wife also will be wise. Yun. You see? Huwag ka matakot na siya maging wiser. Saan ang galing yung wise niya? Yeah. Pagiging wise niya? Ay, sa kasama niyang wise. Yeah. That's right. Yeah. At sir, of course. Gwapo, Gid. Yes, sir. At maganda itong verse na ito. At sabi dito, sir, na tayo bilang tatay, kung gusto natin maging wise, dapat piliin din natin kung sino mag-iimpluwensya sa atin. Yun. Dapat doon tayo sa mga godly fathers. Magipag-fellowship kasi tayo sa mga godly fathers. Hindi Yun. yung kung sino-sino. Oo, tama So, yan. sapagkat kung ang magkikipag-fellowship tayo doon sa mga taong makakasira sa atin, Yung pinipili mo lang. pinipili mo lang, Yeah. ay sigurado yan, masisira ka. Tama yan. Yeah. At saka, Brother Lamsel, maraming ganyan tatay Yeah. na pinipili lang yung gustong kausapin. Yeah. Sakto. Tinitignan niya yung kung ano yung antas ng kanyang buhay. Yun. Ano ito? Sino ba yung taong kakausapin ko? Siya yung Yeah. makatulong para magkapera. Yun. Yun. Tatandaan natin na laging prinsipyo ni Pastor, kahit bata, ay may aral siya makukuha. Yeah. May makukuha Alam ka niyo po, talaga. mga kapatid, bilang isang tatay, ako po, gusto ko makipag-usap sa kapwa tatay ko eh. Hindi ko tinitignan yung ano ba siya, sino ba siya, kailan ba siya nagkapamilya. Kasi baka meron siyang karanasan na pwedeng makatulong sa akin sa panahon na kami ay magkaroon ng bagay na hindi pagkakaunawaan. Yeah. Kaya wag natin piliin yung ating makakausap. Sabihin mo, sino ba siya para kausapin ko? Yun. Spiritual ba siya? Ano ba ganun niya kalagayan niya sa buhay? Tama. Masyado tayo mapagmataas. I-consider. I-consider lagi natin yung kausap natin. Yun. Di ba, Pastor Tama. Lamsel? Tama. Tama Yeah. yun. Kaya minsan, alam niyo mga kapatid, ito yan eh. Sa mga tatay, no, sa mga tatay na, sabi nga ni Brother Lamsel na sa talata na binasa niya, be wise. Para maging wise. Alam niyo, huwag tayong masanay na magsalita bilang isang lalaki, bilang asawang lalaki, na walang kakwenta-kwenta. Yeah. Yeah. Now, That's right. For example, yung mga wikang ginagamit ng mga tao ngayon, ng mga kababaihan, yung mga asawa, yaw-yaw lang ng yaw-yaw. Ngaw-ngaw sa akin, ngaw-ngaw yun. Eh. Yep. Ngaw-ngaw ka lang ng ngaw-ngaw. Ang tanong ko, meron bang kwenta, meron bang halaga yung sinasabi mo? Kaya yung sinasabi ni Brother Rudy kanina, turuan. Yeah. Meron bang turo na makukuha ang iyong asawa pag nagsasalita ka o naglabas ka lang ng galit? Yeah, yun. Kasi, Yun. now listen to me na, alam nyo ba na pagka ikay nagalit, naglabas ka ng galit, nakakapagod yun. Yeah, tama po, Pastor. Nakakapagod, I'm telling you. Very draining yun. Madidrain ka talaga. Madidrain ka. Pag nagsalita ka na salita. Now, yung pala, naglalabas ka lang ng sama ng loob. Pero wala ka namang ibinibigay na lesson sa iyong asawa. Tama po. Wala. So walang natandaan. Could you imagine, kapatid, mga asawang lalaki, makinig, mag-ingat po tayo. Kasi baka ang manatili sa isipan ng iyong mga asawang babae ay galit na nginaw-ngaw mo. Yun. Pero That's kung right. ikaw ay nagsalita na may payo, na merong pagtuturo, merong wisdom, akalain mo mariretain sa mind ng iyong asawa ay wisdom. Tandaan mo yung sinabi ko. Alright? Saan nanggagaling, kung nagbasa kayo ng devotion ko, saan nanggaling yung wisdom and knowledge? Kay Kristo. Okay? Bakit? Nakatago po yan. Naka-store po yan yung treasures of wisdom and knowledge sa Panginoong Jesucristo. Ay nasa iyo ang Panginoong Jesucristo. Wala ka bang maisip kung ikaw man ay nagalit? Okay. Nagalit ako ngayon sa misis ko. Alright? Ano yung dahilan ng pagkagalit ko? Alright. Kayang i-combat yan, mga kapatid. Kayang ayusin yan ng wisdom and knowledge na nasa Panginoong Jesucristo kung ang Panginoong Jesucristo ay nasa iyo. Yun. Yeah, that's right. Tama yun. You see, sayang naman. Magtatapos kayo na nagpahayag ka lang ng galit
Tapos pagod na pagod ka kasi Yeah. lalaki yun. Ay! Yun lang. Tapos alam mo nakakalungkot nito, kung sino pa yung asawa natin babae, siya pa yung tahimik. Tahimik. Yun. Never think na nananalo ka sa isang argumento na wala kang ibinigay na wisdom sa asawa mo. Yun. Never. Huwag mong isipin na nanalo ka sapagkat hindi umimik ang iyong asawa. No. No. Ang tanong ko ngayon, anong iniwan mo sa iyong asawa para sabihin niya, hindi ko makakalimutan talaga ang asawa ko. Mahal na mahal ko siya. Hindi po ba maganda yon? Sabi ko nga sa inyo, ipatikim mo, hindi yung kalupitan mo, kundi yung kabutihan mo. That's right. Kasi Yun. pag pinatikim mo ang misis mo ng kalupitan mo, hindi kanya hanapin. Yep. Yeah. Pero pag nakatikim yan ng kabutihan mo, sabihin ko sa iyo, mamimiss ka niyan lagi. Yun. Baka mamaya, nasa trabaho ka ba? Anong Uuwi na. oras ka ba uuwi? Yeah, that's right. Bakit? Nagtimpla ako ng kape kasi higop ka kaagad ng kape. The best! The best! Yung pang kape na ito, meron pang ano yun, yung ugat na yun. Yung tongkat ali. Oy! Oy! Hindi ah. Pampalakas! But anyways, mga kapatid, Pampalakas. ito po'y napakaganda. Naiisipin natin, mga lalaki, we're always, pag sinabi natin, we're the boss. Ano yung boss? Sigaan natin ang asawa? No, we're the boss. Ililid natin yung ating mga asawa doon sa kaayusan. Amen. Hindi sa kaguluhan. Tama Alright? yan. Yeah. Remember, our God is a God of order. And Yeah. not of confusion. Huwag nating guluhin ang isip nila. Huwag nating i-confuse ang ating asawa. Alright? Alright. Go ahead. Brother Noel. Alright, Brother Noel. Yeah. Yeah. Tulad nga po na sinabi ni Pastor, walang bagay na hindi nakukuha sa maayos na usapan. Yun. At lagi lang natin babalikan kung paano po natin niligawan yung ating Yeah. napangasawa. Yeah. Na kung paano na tinatakbo-takbuhan tayo, halos ayaw tayong kausapin, balikan lang natin kung paano, kung ang kalagayan natin, kung may bagay ba tayo na hindi nagpagkakasunduan. Ang buhay pagpapamilya ay talagang masaya. At ito ay makikita natin na pag in-apply natin ang salita ng Diyos ay hindi talaga tayo of course may battle kasi ang layunin ng Diablo ay laging sirain, Yeah. wasakin ang Yeah, pamilya yeah. na inorganize ng ating Panginoon Diyos. Pero titignan natin mga kapatid, tulad nga ng prinsipyo ni Pastor, na ang pagbagsak at pag-asenso ng isang pamilya, maging ang ating mga mahal sa buhay, ang ating asawang babae, Yeah. ay nakabase sa isang leader, Yeah. yung man of the home. That's Kaya right. nga, maging, ano ang maging basis natin bilang isang padre di pamilya? Of course, yung salita ng Diyos. Ito yung ating napakagandang guidance. Ang pamilya ko po ay hindi perpekto, pero ako po'y nagpapasalamat dahil mayroon po ako godly counselor. Ay dyan po ang ating mahal na pastor. At always, kung ano po yung sasabihin ni pastor sa akin, lagi kong sinusunod. Sabi nga ni pastor, Noel, bilhan mo ng brand new na sasakyan si Cynthia. Uy. Wow. Yes, sir. Ganun lang na makadali. Yes, sir. Kumbihira. Wala na. Teka lang, may sinabi siya sa akin noong nakarang araw bago ko sabi si Paul. Ano sabi niya? Hindi pa daw siya nakakasakay sa expedition ng umaandar. Ayun. Noel, Hindi, sinabi ko bumili ka sa susunod ng expedition para kay Cynthia. Hindi. Yes, sir. Uy. Noel, patayuan mo ng bagong bahay si Cynthia. Yes, sir. Alam niyo mga kapatid, walang imposible sa Diyos. Yeah. Yeah, Wala. that's right. Nakikita po ng Diyos yung willingness natin. Man. As long na pinapatunayan din natin na tayo ay karapat-dapat. At isang pinasasalamatan ko sa Panginoon, sabi ko nga, ayoko na mag-isip. Pagod na ako mag-isip. Yeah. 27 anyos ako sa serbisyo na puro isip ko paano patatahimikin ang bansa. Oy! Pero hanggang ngayon, hindi ko pa napapatahimik. No? Pero alam nyo, sabi ko nga, Isa pang ganun! Pambihira! yun! Pwede. Ako po'y, kung ano lamang po yung sinasabi ni Pastor,
sa pulpito, yun po yung aking guidance. Man. Ano po? At ako po personally, hindi po ako nagsisisi sa mga pagsunod ko sa aking mahal na pastor. At yun po yung godly ko, yun yung kailangan natin mga tatay. No? Huwag tayong mahiya na ipakita natin kung meron ngang mas malawak na pag-unawa sa loob ng tahanan, tayo yun. tatay. Yeah. Pero hanggang sa ngayon mga kapatid, kinalulungkot ko, hindi ko pa rin natin-exercise yun. Siguro 1/2 pa lang yun. Pero we are on the process. You're on it. Yeah. Yun ang pinakang I'm punto dyan. honest. You're on it. Yeah, I'm honest. Pero gusto ko na magkaroon ako ng masayang asawa, masayang pamilya. Yeah. At yun ay wino-workout ko. Yeah. Yeah. At yun ang hinihingi ko sa Panginoon. Mainit itong labanan Ano natin, po? mga kapatid. Kasi alam ko, at the end of the day, pamilya ko pa rin ang kasama ko. Yan, tama ka Ano? dyan. Sabihin Tama ka natin, dyan. sa labas kilala ka na, ganito ka, pero sa loob ng tahanan, alam mo sa sarili mo na hindi naman yun ang tunay mo pagkatao, yung pagkakilala nila sa labas. Tama ka dyan. That's right. Alam niyo po mga kapatid, sabi ko nga, mapalad ako. Kasi sabi nga ni Pastor, sabi Noel, alam mo nung humantong si Sister Lerma sa ganito ay sinabi ko sa sarili ko na ang natitirang buhay ko ay papasayahin ko si Sister Lerma. Yeah. Wow, yeah. man. At how I wish ka ko nga lang ganun na may apply ko sa aking buhay yung sinasabi ng ating mahal na pastor. Yeah. Ano po, hindi man tayo perfecto, pero maging honest lang tayo sa ating sarili. Yeah. No? Huwag nating, alam niyo po kasi mga kapatid, ang lalaki, yan ang pinaka may mataas na pride sa loob ng tahanan. Yeah, exactly. Mapagmataas po Aminin tayo natin mga yan, lalaki. aminin natin. Aminin natin yan mga kapatid. Ako, lalaki ako. Kung gusto mo, subukan natin eh. Oy, lalaki ako Kalma, nagsasalita. Pero, yun po ang kalagayan natin. Yeah. Hindi po tayo marunong magpakumbaba sa loob ng ating tahanan. Yeah. Hindi po tayo marunong humingi ng sorry sa ating may bahay. Yeah. At ang masaklap pa nito mga kapatid, natutulog tayo ng hindi maayos. Yun ang nasaklap. hindi maganda niyan. Hindi ka makatulog na maayos na. Alam nyo, ang pinakampangit nito, palipasin natin ang oras na hindi tayo masaya, na pwede naman tayo maging masaya. Amen. Di That's ba? right. So, bakit tayo magi-store ng isang kabulukan na hindi naman natin pakikinabangan? Yun! Samantalang pwede naman tayo maging masaya. Alam nyo minsan, ito naman ang problema. May mga babae naman, may mga, yung ibang mga asawang babae, ang problema nila, may bungangero silang asawa. Yun! Pero meron namang problema ang babae na super tahimik naman yung kailang asawa. Oh, yeah, Hindi yeah. umiimik. That's right, that's Yun. right. Yeah. Yeah. Ang pinakamaganda nito sa mga asawang babae, sasabihin mo, pagka tahimik ka, para kang laging, pupunta ng simenteryo. Pero pagka nag-uusap tayo, parang ang cute mong tignan. Parang ang sigla-sigla mo. Nasa babae po yan. Kung kayo naman po, mga babae, kausapin nyo lang ng kausapin. Always start. Alam nyo, kilala nyo ang asawa nyo. Wala nang iba nakakakilala sa asawa nyo kundi kayo. Yeah, that's right. Alright? Sa pagkakilala nyo sa asawa yung ganun, alright, you go ahead. Talk to them. Speak. Yan ang pinakamaganda. Magsalita kayo, kausapin nyo. And then, minsan ito nawawala sa atin. Bakit hindi mo kilitiin? Yun! Di ba? Kiliti. Marami. Maniwala ka na walang kiliti. Sundutin mo kilikila. Sundutin mo sa liig. Pindutin yung weakest link. Pindutin ang weakest link. Weakest link. Maganda niya kinakailangan talaga na simulan nyo, mga babae. Tandaan nyo, ang sigla sa loob ng pamilya ay dala ng dalawa. Yun. That's right. Kasi babae at lalaki, asawang lalaki at asawang babae. Alright, mag-join hands kayo. You go ahead. Start the game. Amen. Lit up the fire. Yeah. Yan ang pinakamaganda, mga kapatid. Okay? Alright, go ahead, Janiel. May meron ka na sabihin. Yeah, Alright. alright sir. Yung gusto ko lang dagdagan yung kay Sir Rudy po kasi medyo short na rin po tayo sa oras. In Proverbs 18:22, yung sinabi po diyan,
Whoso findeth a wife findeth a good thing and obtaineth favor of the Lord. Hindi lamang kasi sinabi dyan na find it, sir. Not only that means masumpungan mo lang eh. Tama naman yun, find it. But the implication of the word find it there is to acquire. Yeah. At pag sinabi natin to acquire, it means to come into possession. So hindi mo lang siya hinanap para lang masumpungan. But that is for keeps eh. Yeah. So ang tinutukoy natin dito is keeping your wife. Kaya ngayon yung topic mo natin eh. And when you keep your wife, katulad ng sinabi ng Biblia, you're keeping a good thing. Yeah. You see? So, napag-usapan natin yung last time. Ang pinaka-gusto ko pong i-highlight ngayon, yung sinabi dito, obtaineth favor of the Lord. Positively po kasi yung salitang obtaineth favor of the Lord, maganda po yung implication po na ito eh. Because it means you're securing the delight. Sinasisecure mo yung saya ng Diyos sa'yo. Yes. So, sa ating mga lalaki po kasi, if we're not going to be mindful of this, maaaring katulad niya pinag-uusapan po natin ngayon, maaaring makilala nga tayo sa labas, pero pagdating naman sa misis natin, eh hindi naman masaya ang Diyos sa atin. Amen. It's opposite on living on this passage. Mahirap po kasi rin magbanal-banalan ka. Yeah. Na hindi Tama. mo naman na talagang napapasaya ang Diyos. Yun. Yeah. Hindi naman po kasi sa kalagayan po natin, nabanggit po ito ni Pastor Hill, alam ko narinig po natin ito madalas sa pulpit. Ang ministry po natin, priority ngayon, ay ang ating family. Yun. They are our first ministry. Tama yan. You see, kaya nga sabi ni Sir Noel kanina eh, kung nabanggit mo kanina, hindi pwedeng magaling tayo sa labas sa misis natin, hindi rin tayo maayos. Yes, tama. You see, and pag ganun po yung estado natin, tayo bilang isang lalaki, eh, hindi natin masisecure yung saya ng Diyos sa buhay po natin. Because it's very important na masecure natin yung delight ng Diyos sa atin. Maliwanag yung sinabi, we are obtaining the favor of the Lord. Because we were able to find the good thing. At sino yun? Yung asawa po natin. Yeah. We were able to acquire the good thing in our life and none other than our wife. Kaya nga, our wife is meant for keeps. And for us to keep them, para makatulungan po natin na tayong mga asawa, panatilihin natin na yung pagkikip natin sa kanila, what we have to do is to put it in our mind na dapat masaya ang Diyos sa pagkikip ko sa asawa ko. Yun. Kasi yun nga po sabi, mahirap. Hindi rin po, wag po tayong umasa, para sa mga tatay, wag po tayong umasa na masaya ang Diyos sa atin kasi soul winner ka. Masaya ang Diyos sa'yo kasi magaling ka dito sa mga, masigasig ka sa mga church ministries. Yun. Di ba? Pero nasa naman yung sigasig natin sa asawa natin? Yun. Tama. That's right. And that is also a ministry. Yun. That's Yung also a ministry. priority po Yeah. pati, sabi nga ni Pastor Hill, sila yung first ministry natin. Tama. We have to pay attention to them. Lalo na, bago pa dumating yung mga anak natin, yung asawa muna natin. Yeah. Yeah, So, that's ibig it. sabihin, before the children, yung asawa muna. Yeah. Wala Yan. nang sasaya. Wala nang sasaya. domino Hindi effect yung na yan. bata Pagka- ang Yes, sir. paglalaruan. Yeah. Hindi naman maglaro yung mag-asawa eh. Yeah. Tsaka, opo, totoo po. Yeah. Mas masaya pa yon. Sobra kasi yan. Kaya nga po, kaya nga, Alam mo, may sinasabi lang si Cynthia, sabi ni Cynthia, niligawan at hindi niligaw. Iniligaw. Pero ang pinakamaganda, sa lahat man ng naliligaw, Yun. ay ligawan ulit. Yun. Kaya merong away, may naliligaw na eh. May naliligaw na. Dalhin sa tamang landas. Yun, may naliligaw na, kaya dapat ligawan. Yun. kaya ang gusto ko lang po na may iwan na encouragement. Dapat may ilagay lang nating mga asawang lalaki sa isipan natin na ang goal natin sa asawa natin para makip natin sila is to obtain the favor of the Lord. Yun. Kasi again, yun nga po, katulad ng sinabi ko before, the way Christ love His church, ganun hinalin tulad yung pagmamahal ng asawa sa lalaki. So, ibig sabihin, ang pinaka-punot dulo at pinaka-pundasyon pa rin dapat to keep our wife ay Panginoon pa rin. Yes. So, in other words, kaya nga po, kailangan natin laging sariwain sa isipan natin, pag pinasaya natin ang misis natin, pag inalagaan natin yung misis natin, pag natuturuan natin yung misis natin, we are obtaining the favor of the Lord. Yeah. That's the main Pinasasaya natin ang Diyos. Opo, Yeah. that's the main Kaya thing. maraming paraan para pasahin ng Diyos eh. Soul Yes, winning. Yeah. Soul winning, napakaganda. Napakaganda. Yes, sir. Pero, mga kapatid, bilang usapin na mag-asawa,
kung gusto mong pasahin ang Diyos, pasahin mo yung asawa ayon sa direksyon ng Diyos. Exactly. That's it. Yeah. Mismo po. Napakaganda. Kaya sabi nga ni Pastor Bayar ito, sabi niya, salamat po sir, sabi ni Pastor Bayar, salamat po sir, sa napakagandang talakayan niyo po. Nakakatuwa pero nakakatama po dahil totoo po pero nakakagamot dahil sa salita ng Diyos. Yeah. Amen. Yun. Kaya salita ng Diyos lang taga-pag-asa natin. Kaya yun lang po talaga. Ako yun lang po gusto ko iwan na encouragement para sa ating mga asawa, para po sa mga nanonood na fathers, mga asawa lalaki. Lagay lang natin sa isipan natin para hindi tayo, bago natin isipin yung iba, let's obtain the favor of the Lord by keeping our wife. Yun! By Yeah, keeping yeah. our wife. That's Yes. good. That's good. We cannot. Sabi ko nga po, wala nang pinakamaganda tayong paraan. Nabanggit ni Pastor. Nandiyan dyan yung mga ministries eh. Pero unahin natin, may mga priorities na binigay ang Diyos. So, again, if we're not able to be mindful of sa isipan natin palagi that we want to obtain the favor of the Lord. At sa Biblia, nakasulat po yan. Parang yung sinabi rin po yan sa may isa pa pong kahalintulad to actually na passage sa 8:35 eh. Halos parehas ng structure. Sinabi ng Biblia, whoso findeth me findeth life and shall obtain favor of the Lord. The same thing sa structure. Whoso findeth a wife findeth a good thing and obtaineth favor of the Lord. Yeah. You see? Yun. So, yun yung mga bagay na kung saan para natin ma-obtain yung favor of the Lord. Let's find God and let's make it sure na mapapasaya natin ang Diyos through keeping our wife. Yeah, that's good. That's good. Bigyan ko lang ng pansin to dito. Si Angie, nasawa ni Meldrick. Meldrick, mambira mo, mukhang may hinihingi sa'yo si Angie. Kanina pa yan eh, dalawa na. kailangan niya ng Kulangan ka sa lambing dito. Ayun, yan. Makinig ka, Meldrick. Ito, totoong nangyari sa akin ito. See? And kaya ko sinasabi ito, you know, ako kung meron man dito simbahan na example na ng mag-asawa, dapat pilitin kong ako yon. Because I'm the leader of the church. Yeah. Yeah. Okay? Amen. Now, eto ginawa ko mga kapatid. Kasi tinuturo ko to dati. Na ang mga miss natin, pagod na pagod talaga yan sa buong maghapon. Naglalaban, naglilinis, nag-aasikaso ng bata. That's right. You know, saka may mga misses po talaga. Ako nakita ko to kay Lerma, hindi talaga tumitigil. Yeah. Tama Hindi yan. tumitigil. Kaya makikita nyo mga kapatid, namamalansya pa yan, naglalaba lahat. Minsan nga, gabi na, namamalansya, naglalaba pa. Nung mga nakikita ko yan, sabi ko, pagod na pagod. And yet, minsan nga, sabi ko sa'yo, pag dumating ako ng mga alas 11 ng gabi, ang gagawin niya yan, pag titigil siya siguro ng mga alas 9, matutulog, magpapahinga kasi alam niya darating ako ng mga late na. Yeah. Pagdating ko pa niya mga kapatid, Pa-plan siya. patutulugin niya ako. Wow. Para makatulog ako niyan, lilinisan niya ang kuko ko. Yeah. Wow. Alam niyo yung weakness ko eh. Hating gabi, nililinis niya ang kuko ko. Man. Oh yeah. Sana, Ganyan- sana all. Sana all. Yeah. Sana all. Sai, nakikinig ka ba, Sai? Sana all. You know, but you know what? So nakita ko yung kapaguran. Sabi ko, paano ko mababawasan ang kapaguran ni Lerma? Yun. Yeah. Paano? Amen. Inisip ko yan. Inisip ko ng mabuti. So ang unang-una na inisip ko kung alin yung kumakain at talagang nagdi-drain ng kanyang lakas. Yeah. Kasi pag natulungan ko at nabawasan ko yung lakas niya na yon na ibinibigay niya sa iba, ay may ibibigay niya sa akin yung lakas na yon. Yeah. It's good. Mapapakinabangan ko yung lakas na Amen. yun. So anong ginawa ko ngayon? Nakita ko mapatid yung paglalaba. Ay, matindi ang paglalaba. Nagdi-drain talaga yan. Makinig ka, Meldrick. Nagdi-drain talaga yan ng kalakasan ng misis mo. Yun. Yun, ng misis natin. Yan nakita ko kay Lerma. So ang ginawa ko ngayon, nag-try ako mga kapatid na makabili ako ng automatic na washing machine. Yun. Na wala na siyang gagawin. Pagtanggal niya doon sa automatic na yun, almost dry na talaga. Sasampay na lang. Sasampay niya na lang, kunting hangin lang, tuyo na. Yun. Kasi, alam niyo, malaki ang natanggal talaga sa kanya. Man. Talagang yung kapaguran niya sa paglalaba, yung lakas niya na ginugugol niya sa paglalaba, ay naigugol niya na sa paglilinis lalo ng aking kuko. Hindi na ako nasugatan. Yes, sir. Kasi, sabi ko, pag nasusugatan ako, natutulog ako, iniingatan niya na huwag masugatan. Pag nasugatan, aray ko, nagigising ako. Oh. So, bakit niya na pupus yung nasusugatan yun? Kasi nga pagod yung kamay niya. Yun. That's right. Akalain yung pagod na pagod yung kamay niya, tapos maglilinis pa uli sa aking kuko. Yeah. Yeah. At saka, Pastor, may solusyon pa rin yan. Baka sakaling hindi pa kaya ng financial nila na bumili ng automatic na washing machine, bakit hindi mo siya tulungan? Yeah. Yun. Yan nga, lagi ko sinasabi, ako mga kapatid, hanggang sa ngayon, naglalaba pa rin ako ng gamit ko. Kasi gusto ko yung pantalon ko, lahat yung gusto ko yung kinukusot ko talaga dahil
Sa totoo lang mga kapatid, pag sa washing machine, makati-kati pa yung pantalon natin eh. So kung hindi mo kinamay, kaya nga may paraan para matulungan natin yung ating mga asawa. Kung sakaling, paano? Wala pa naman kami pambili. Mag-isip ka. Kaya nga ikaw ang leader na inilagay ng Diyos eh. Hindi, Ha? hindi po pwede yung negative lagi. Yun. Hindi po pwede yung magsasabing wala kang paraan. Find Basta ang leader ng tahanan nagsabi ng wala na tayo, mamamatay na tayo. Mamamatay na talaga kayo. Yeah. Yun. Pero That's gawan right. mo ng paraan. Sasabihin ko sa iyo, ang kasiyahan ng misis mo, kasiyahan mo. Amen. That's right. Sapagkat yung may igugugol niyang lakas doon sa paglalaba, sa iyo na yan igugugol. That's Oh! Yung right. mapagigugol na yan, Amen. sabihin niyang gigil na yan. Bihira pa. Yun ang mga gusto kong background. Ay, ang mga background. Hindi, mga kapatid, Yung talaga. Google ng paglangit ah. Yeah. Ang bihira. Parang- Kaya makikita natin mga kapatid, we have to give time sa ganito, Yeah. no? And yan ang sinasabi ko. Okay, medyo hahabulin ko lang yung oras mga kapatid. Pagka ganitong usapin, ang bilis ng oras eh. Yeah. So, bago tayo magwakas, yung tatlong gusto ko na sabihin sa inyo. Sa tahanan mga kapatid, kinakailangan mag-open up ka. Yeah. You see? Now, alam nyo ba, nakikita nyo ba mga kapatid, na sa Old Testament, makikita nyo yung leadership. Sa New Testament, Deuteronomy nandoon. Then, pagdating na naman sa Ephesians chapter 6, nandoon naman uli. Deuteronomy chapter 6, then Ephesians chapter 6, nandoon ho parehas. You see, at ang kinakausap lagi ng Panginoon sa Deuteronomy chapter 6, leadership. Ephesians chapter 6, leadership. Okay? Now, ano ho ang kailangan nito mga kapatid? Ang kailangan po nito at isipin po natin lagi na kinakailangan open po tayo lagi for improvement. Yeah. Yeah. Okay? Kaya sinasabi kanina ni Brother Lamsel, dapat nag-uusap yung mag-asawa. Dapat talagang meron. Sabi nga kanina ni Baby, hindi ko lamang po binasa mga kapatid. Pero kahit na minsan, ang mga kwento ng asawa mo ay kwentong barbero lang, entertain mo lang. Yeah. Kaysa naman sa iba magkwento yan. Yan ang kinakatakutan ni Baby mga kapatid. Delikado. Pag iba nagkakwentuhan ni Michael. Pag pumunta sa ibang lugar yan, delikado. Mga kapatid. But anyways, so ang ibig ko sabihin mga kapatid, let's open up. I-open, mga lalaki, wag tayong masasaktan kaagad pag nag-open up ang ating asawang babae. At ganun din naman yung asawang babae, dapat maging open din kayo sa sinasabi ng inyong asawang lalaki. Now, be sure, men, because we're the leaders, no, na ang wisdom na ginagamit natin ay mula sa treasure ng wisdom ng Panginoon. Man. Alright? Now, so pagkatapos yan, na-i-open nyo na. Now, susunod, break up. Bakit may break up? Hindi break up ng marriage, ha? I-break nyo yung tradition na alam nyong hindi makakatulong sa inyong marriage. Man, that's right. Sa inyong pag-aasawa. Alam nyo, ang pinakamasakit minsan sa buhay natin, yung mag-break up. Yun. You see, i-break up mo yung pride na siyang nananahan doon sa inyong pagsasama, na kunting touch lamang, boom, nasaktan ka na, at pag nasaktan ka, ang nasa isip mo, ay hindi tayo compatible. Yeah. Hindi totoo yun. Pagkataas sa 10 anak, Kalokohan yun. Pagkatapos yung magkaroon ng 2 anak, hindi kayo compatible. Yeah. You see that? Yan ang moderno ngayon eh. Yeah. Hindi kalokohan yun. I mean, kalokohan yun. Hindi totoo yun. Alright? Now, kaya nga kinakailangan tanggalin kung kailangan i-break yung mga bagay, may mga dapat tayong i-break sa mga bagay na yan. Alright, nasaktan. Na-realize natin, na-realize yung bilang mag-asawa, talagang hindi ito nagdudulot ng kagandahan sa atin. Man. Alright? Sometimes it seems na yung isang bagay na bi-break up ninyo ay hindi naman kasalanan. But, it's affecting, mga kapatid, sa improvement ng inyong marriage. Yeah. Naapektuhan yung pag-grow ng inyong marriage. Kasi ang kasunod na ng break up, mga kapatid, is to grow up. Okay? When you break up something, alright, at tinanggal mo yun, alright, tignan ninyo kung saan kayo dapat lumago. Yeah. Alright, saang bagay kayo mahina? You need to grow. Alam nyo, ang kailangan nyo, sabi ko nga, ay hindi compatibility. Ang kailangan nyo ay flexibility. Yeah. So kung yun ang kailangan nyo, maging flexible kayo kapag ang isa naghihina, kapag isa nagkakamali, alright, you have to
understand, Lift up. and then grow. Yeah, man. You see, mag-grow kayo doon sa isang bagay na yon. Kasi pag hindi kayo nag-grow doon sa kahinaan ninyo, babalik at babalik kayo doon. Yeah. At pagka binalikan nyo ng binalikan, yung dating old issues pa, I'm telling you, you will never grow. Man. At ang katapusan, you are heading to the finish line of your marriage. But you're not growing. If you're not Man. growing, papunta na kayo sa finish line. You see, now, ito sinasabi ko sa inyo mga kapatid, lalong-lalo na sa mga lalaki, be sure na hindi kayo naguhukay ng sarili ninyong libingan. Alright? Yeah. Alright. Minsan, yan ho ang nangyayari. Yung mga pagsusumbat natin, hindi na lumago-lago. Kinakailangan lumago tayo doon sa isang bagay na yon para maging mabuhay, para maging mabunga yung inyong pagsasama. Man. Ano yung bagay na hanggang ngayon pinag-uusapan nyo pala, na pagkakamali pa yun, nung panahon pa ni Mahuma. You see, pinag-uusapan nyo pa rin, yung pa rin ang usapin. You have to grow, magkaroon ka na ng breakup, i-break up mo na yon, i-break mo na yung isang bagay na yon, Yeah. huwag mo nang balikan yon. Man. Alright? Now, issues yun nung kayo'y hindi pa nagmamature. And by the way, wag nyong i-ignore at wag nyong babaliwalain ang problema sa loob ng tahanan. Alright? Wag nyo rin sasabihin na ayoko niyan, kakalimutan, hindi ko kailangan. No, tandaan nyo. In every bad situation ay meron kayong magbubunga ng good condition. Yeah. Man. Alright? Tandaan nyo, in every bad situation, the bad situation can lead you into a good condition. Bakit? Ito yan. Sa anumang nangyayari sa inyo na hindi mo gusto, pangit, sabihin na natin, bigyan mo ng pansin, hanapan mo ng solusyon, I promise you, you will grow. Yeah. Man. Mag-grow ka. You see, tandaan nyo, pwede mong i-twist, pwede mong i-turn ang isang bagay. Yung sabi ng Panginoon yan eh. He can turn the bad situation in a good situation. You see, now, kaya kailangan trabahuhin po natin yan. Kapag meron kayong hindi nagkakaintindihan, alright, open up. Right. Man. Hindi nyo pagkakaintindihan. And then what is next? Break up. Tapusin natin yung hindi natin pagkakaintindihan. Right. Yeah. And then pagkatapos, grow up doon sa hindi nyo pagkakaintindihan. Yeah. Lumago doon. Alam nyo mga kapatid, I promise you, kayo ng pinakamasayang mag-asawa sa balat ng lupa pag ginawa nyo yan. Amen. Remember, alalahanin nyo yung tatlong yan. Open up, break up, grow up. Grow up. Man. Okay? Pagkayan ay in-apply natin sa ating pagiging mag-asawa, I promise you, That's right. pinakamasaya na ang relasyon ninyo. Amen. Alright? Okay, mga kapatid, medyo, alam nyo, sabi ko nga sa inyo, hindi man natin hinahabol ang oras pero talagang tumatakbo. Yeah. Okay? Amen. Alright. So, kaya marami ho tayo mga dapat sagutin dito at ng mga comments mga kapatid, kinakailangan po natin bigyan ng pansin ito. Pero I promise you, tatalakayin po natin ito sa susunod, no? Mga kasama ko, tandaan natin Amen. ito. Kasi magandang bigyan natin ng pansin. Kasi dito mga kapatid, sa inyong mga comments, at least may mga bagay na hindi kayo nauunawaan. Sabi ko nga sa devotion ko ngayon, sabi ko, kung meron man kayong hindi gaanong nauunawaan ngayon, tandaan nyo, ang kailangan nyo ngayon ay hindi yung mga taong hindi nakakaunawa ang salita ng Diyos. Yeah. Ang kailangan nyo lang ngayon, nasa inyo na yung wisdom. Sapagat na kay Kristo kayo, kinakailangan lamang nating lumago. Yeah. Kaya ngayon, medyo nag-aaway-away kayo, parang yung simpleng bagay, kaya ko nga binabahagyan. In fact, marami na akong sinabihan dito yun sa church eh. Tandaan nyo itong pinag-awayan nyo ngayon. Sapat yung pinag-awayan nyo ngayon, maituturo nyo ito sa mga ibang mag-asawa balang araw. Amen. Lumago kayo dito sa pinag-awayan nyo ngayon. Amen. Kasi, kaya wag nyong baliwalain yung away-away nyo ngayon. right. Sulat nyo yan, lista nyo yan. Sabi ko nga sa inyo, mensahe yan. Outline. Outline na yan. Okay? Marami kayong matutulungan kung tatandaan nyo yung isang bagay na kung saan kayo naglumago. Yeah. Okay? Amen. Kung saan Right. sa inyo inopen, and then brinake nyo yon, and then lumago kayo doon. Yun.
Right? Amen. You can be a blessing to others. Okay? All right. So I hope mga kapatid ay nakatulong po kami sa inyo sa amin sa programang ito at pagka ganito talaga napakaiksi ng usap. Sabi nga ng iba, Pastor, extend po natin. Hindi may kasunod po tayong programa, no? At laging maganda, mga kapatid. Ako nagpapasalamat sa Panginoon. Meron tayong 158 na mga gadgets ngayon na naka-open, no? Na sumagot dito, mga kapatid. Pero alam ko mas marami pa. Alright? Amen. Okay, bigyan po natin ng pagkakataon ng aking mga kasama po dito, mga co-host, ng kanilang huling mga pananalita para sa lahat po ng ating tagapagsubaybay. Alright, Brother Lamson, sir. Okay, sir. Sa mga viewers natin, lalo-lalo na sa mga tatay na katulad ko, let us always remember that our leadership is a privilege coming from God. At tandaan natin, pag leader tayo, dapat magbigay tayo ng good advice sa ating mga pamilya. Therefore, pag meron kang good advice, dapat meron kang knowledge of God. So, Amen. without application, ay sigurado yan, hindi maganda yung advice mo. Kaya, go back, pag tayo naliligaw sa ating leadership, go back to the basic, yung foundation natin, yung salita ng Diyos. Of course, sa lahat ng taga Amen. West Bank, at sa aking asawa, sa mga sundalo na kasamahan ko dyan, keep tuning in at let us apply what we have heard this morning. Napakaganda yung usapang let us make our wife happy for us to have a happy family. Thank you. Amen. That's good. All right, Brother Noel. Maraming salamat mga kapatid sa inyong pananatili sa ating istasyon at sana nagkaroon tayo ng pagpapala sa bawat isa. At wag po tayong matakot sa problema. Ang buhay natin ay kalakip ay problema. At ang problema ang siyang magdadala sa atin ng katagumpayan. Ang buhay, pagpapamilya ay punong-puno ng kasiyahan. Hanapin lang natin yung pamamaraan para mapasaya natin yung ating pamilya sa pamamagitan lalong-lalo na ng salita ng Diyos. Maraming salamat at sa susunod na Biyernes ay magsama-sama muli tayo. Maraming salamat. Magandang tanghali. Amen. All right, Brother Rudy. Sa lahat ng mga tatay na mga nanonood at sa larangan ng pagtuturo, hindi lamang po pakikinig ang pamamaraan. Maraming paraan sa larangan ng pagtuturo. Pwede po nating ipakita, pwede po nating ipadama. Maraming senses ng tao para ang tao ay matuto. So, salamat po. God bless you. All right. Thank you. John Hill. Alright, muli po maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay and also sir, gusto ko lang ibigay itong update na to. We had, if I'm not mistaken, 848 from the Philippines by audience by location po ito. Sa United States, we were able to have 26 viewers. Sa Taiwan, meron 21. Sa Hong Kong, may 9. Sa UAE, may 8. Sa Japan, ay merong 5. Yan po yung mga international viewers po natin. And also gusto ko lang pong i-shoutout yung mga tatay na nag-send ng pictures sa South Border na area po namin. Diyan po sila Sir Ronald, si Sir Edwin, at nandyan din po ang tatay ni Brother Jello, si Sir Roy. Roy din po ang pangalan po yan. Alright. So again, maraming po salamat sa pagsubaybay niyo po. And again, for all the fathers, let's just make it sure that we will always put it in mind to keep that by keeping our wife, we are obtaining the favor of the Lord. Magandang tanghali po muli sa inyo and keep on tuning in sa ating pong mga ibang church programs and area programs. God bless you all. Thank you po. Amen. All right. Thank you. At muli po, nagpapasalamat kami sa lahat ng subaybay po ngayon. At ako'y naniniwala na kahit papano, meron po tayong napulot po rito. No? And, sa mga ganito yan. Tip lang to, mga kapatid, sa mga tatay. No? Tignan nating mabuti yung pangangailangan sa ating tahanan, sa ating buhay mag-asawa, no? And then try. Ipon, kunti lang. Sige lang. Ay ako'y naniniwala basta't merong basta't gusto natin, sabi ng kasabihan may paraan. Yan. No? At ako'y naniniwala na kung bibigyan natin ng pansin po yan, ang lahat ng mga pangyayari pong ito ay magiging masaya po ang buhay natin bilang mag-asawa. No? Yan ang pinakamasaya. Pasayahin natin ang buhay mag-asawa at masaya ang buhay pamilya. Amen. Alright? So, again, huwag natin kakalimutan yung mga gawain po natin. Sabado naman po bukas. Let's get involved. Bagamat hindi po tayo makakalabas because of the ECQ. No? Pero again,
pinapaalala ko po sa inyo, gawin po nating easy at hindi enhanced community quarantine ito. Amen. Okay? At pwede po tayo mag-win sa atin pong online, and pumunta lamang po kayo sa site na pinupuntahan ng atin pong mga kapatiran, mga kapatid, no? At yung ating mga leaders ay hindi rin po tumitigil yan. Kaya keep in tune with the leaders, mga kapatid. Amen. Keep in tune with the leaders. At ako'y naniniwala na tayo po'y patuloy na gagamitin ng Panginoon, palalaguin ng Panginoon sa panahon ng pandemic crisis na ito. Amen. Right? Alright. And hindi po magwawakas ang atin pong gawain na ito without paying our salute to our frontliners, no? Para sa aming mga frontliners, mga doctors at mga nurses at mga kapulisan, kasundaluhan, mga volunteers, katulad sinasabi kanina ni Brother Rudy na dyan sa mga ano yung tumulong sa iyo? Barangay Pinagsama. Yun, ayan. Sa barangay Pinagsama, yung tumutulong ho dyan. No? Sana ingatan kayo. Kanina may natulungan kami mga kapatid dyan sa daan. Medyo nanigas yata yung driver at hindi niya na kaya mag-drive. Natulungan namin kahit pa paano dyan sa daan. Alright? Mag-isip po tayo lagi na tayo matutong mabuhay para sa iba at magtulungan po tayo. Alright? Amen. Narito po ang awitin para po sa sa lahat. Yung sa ating presidente, kabinete, sa lahat ng nasa dyan po sa frontliners, mga sa frontline. Alright, ito ang awitin para sa inyo. Amen. I am thankful for the soldiers who gave themselves each day, assuring that our freedoms will survive. I am thankful for the pilgrims who crossed the stormy waves of an ocean that would nearly take their lives. But as I think of those who spent their lives for God, bringing souls to Jesus every day, these are the real heroes whom we should lift up high. So thankfully we stand and proudly say, real heroes are the ones who stand for Christ alone, giving up their lives to see God's will is done, touching lives for Christ in a world so dark and cold. Let's take the time to thank the real heroes. I am thankful for the preachers who gave themselves each day, and parents who have led the way to Christ. For all who have invested and harmlessly lived by faith, they paved the way through love and sacrifice. Real heroes do not need applause towards them all. Their friends and folks forsake them. By faith they still stand strong. And one day heaven's King will show them their rewards of the lives they've touched by living for the Lord. Alright, again, huwag kakalimutan, open up, break up, and grow up. Okay? Alright, enjoy the rest of the day. God bless you all. I love you all. Touching lives for Christ in a world so dark and cold. Let's take the time to thank the real heroes. Real heroes are the ones who stand for Christ alone, giving up their lives to see God's will is done, touching lives
lives for Christ in a world so dark and cold. Let's take the time to thank the real heroes. Touching lives for Christ in a world so dark and cold. Let's take the time to thank the real heroes. Let's take the time to thank